Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Moro. Taong 1981, Donsol, Sorsogon. Isinilang sa pamilya ng mga albularyo itong si Moro. Kakibat ng panggagamot ng kanyang ama ay ang mumunting hanap buhay naman nila sa laot. Tubo rin kasi silang mangingisda, kaya sa tuwing wala itong pasyente, pumupunta sila sa laot para manghuli ng ibebenta at makakain. Di naman kasi marangya ang kanilang buhay sa puntong kinakailangan na nilang tumigil sa pag-aaral para maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw. Dahil sa ganoong dahilan, hindi maiwasang magrebelde ni Moro sa kanyang mga magulang. Noon pa man kasi, desidido na talaga siyang mag-aral dahil naniniwala siya yun lamang ang nag-iisang paraan para makaahon sila sa kahirapan. Nakapagtapos naman siya ng sekundarya pero sa isang kisap mata lang, nabago ang landas na gusto niyang tahakin. Nagsimula ito noong merong nagkaroon ng sakit sa kanila. Sa halip kasi na ibigay sa kanya pang matrikula, ginamit nila ito para makabili ng sangkap sa mga gamot na gagamitin ito. Wala naman noong magawa si Moro, subalit sa kaloob-looban niya, napakasakit nun para sa kanya. Ang pakiramdam niya nga noong mga oras na yon, inalisan siya ng karapatan para magawa ang mga bagay na pinapangarap niya. Gayunpaman, wala pa rin siyang magagawa. Masaklap man ang kinahantungan ng kanyang pangarap, nanatili siyang masaya para sa mga kaibigan niyang napag-aral sa kolehiyo ng mga magulang nila. Unti-unti na rin niyang tinanggap ang kanyang tadhana na kailan may hindi na talaga siya magiging isang otoridad. Upang makalimutan ang kanyang mga kabiguan, ibinuhos ni Moro ang kanyang panahon sa laot. Umulan man, bumagyo, magkasubasko o kung ano-ano pang delubyo ng karagatan, hindi siya nito napipigilan. Minsan nga, sa kasagsagan ng paghahanda ng kanilang mga kababaryo sa paparating na bagyo, siya naman ay pumapalaot pa. Isang gabi at 2 araw siyang nagpapalutang-lutang noon sa laot dahil sa mga malabahay na alon. Nagkanda wasak-wasak din noon ang panimbang ng kanilang bangka, kaya na may pag-uwi niya sa kanila, sinalubong siya ng galit ng kanyang ama. Magmula noon, mag-iisang buwan siyang hindi nakapagpalaot dahil sa pagkukumpuni rito. Araw-araw naman niya itong ginagawa at pagkaraan ng 1 buwan at 3 linggo, naayos na niya ang bangka. Akala niya, hindi na siya tututulan ng kanyang ama ukol sa mga gagawin niya. Pero isang araw ng akmang mamamalaot na siya, nasipat naman niya itong nagmamadali patungo sa pangpang na kinaroroonan niya. Nang masipat naman niya ang pagmamadali nito, minabuti naman niyang manatili na muna sa kadahilan ng alam niyang meron itong pakay sa kanya. Paglapit naman ng kanyang ama, agad naman niya yung kinausap. "Oh, Tay, nagmamadali kayo. Bakit ho? Anong nangyari?" Bungad na tanong dito ni Moro. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Teka nga lang, Moro. May gusto ka ba talagang patunayan sa amin ng nanay mo? Kung nagpapakamatay ka, magtapat ka. Hindi yung pinag-aalala mo kami. Ilang beses ka na naming sinabihan na hindi ka na pwedeng magpalaot, pero hindi ka nakikinig. Matanda ka na, Moro. Hanggang kailan mo gustong suwayin ang mga paalala namin sa'yo?" Dahil sa sinabi nito, napayuko lang naman siya habang pabulong na sumasagot sa tatay niya. Ayon sa kanya, lahat ng gusto nitong mangyari sa buhay niya, sinunod niya ng walang pagtatanong.
Marami na rin siyang sakripisyo para sa pamilyang yon, pero hindi yun nakikita ng kanyang mga magulang. Ang mas ikinulungkot niya pa sa lahat ay yung hindi pagpabor ng kanyang ama sa mga desisyon niya sa buhay. Harap-harapan din niyang inilahad dito ang tungkol sa dahilan kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay. Pagtatapat pa niya na kung hindi lang sana siya pinatigil sa kanyang pag-aaral, nakatulong na sana siya ng higit pa kaysa sa inaasahan ng kanyang ama. Mariin din niya itong inabisuhan ukol sa nararamdaman niyang kawalan ng pakialam nito sa mga plano niya sa buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit niya na nag-iipon siya sa pagbabaka sakaling maipagpapatuloy niya ang naudlot niyang pangarap. Habang inilalahad naman yun ni Moro, inakala niyang mauunawaan siya ng kanyang ama, pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siya nitong sinampal habang nagwiwi ka ng, "Itigil mo na yung kahibangan mo. Gumising ka na sa realidad. Kung may pag-aaralin tayo, hindi ikaw yun, Moro. Matanda ka na kaya magtrabaho ka para makatulong. Sa tamang panahon, pahihintulutan na rin kitang makapag-asawa. Sige na, at marami pa akong gagawin." Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama, abot langit naman ang naidulot nitong kalungkutan sa kalooban niya. Sa punto kasing yun, doon niya napagtanto na wala na talaga siyang magagawa para matupad ang lahat ng kanyang pangarap. Alam niya kasi sa kanyang sarili na ang desisyon ng kanyang ama ay desisyon na rin ng kanyang pamilya. Pag-usad naman niya patungong laot, hindi na muna siya naglambat o namingwit ng mga isda. Ang ginawa niya roon, mahiga sa bangka habang pinakikiramdaman ng napakakalmadong dagat. Sa tuwing naiisip din niya ang naging pag-uusap nila, hindi niya maiwasang mapaiyak, gawa ng dahan-dahan na niyang nararamdaman ang tila bang pagkamatay ng kanyang mga mithiin sa buhay. Kung iisipin kasi, abot kamay na niya ang pangarap niyang yon, pero may kung anong harang ang pumipigil sa pagitan niya at sa pagitan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na dahan-dahang sumagi sa kanyang isipan ang kumalas na sa kanyang pamilya. Napag-isip-isip niya kasi, napakabuti ng kanyang ama sa ibang tao at sa mga kapatid niya, pero sa kanya napakasama nito. Hindi niya nga maisip kung bakit nakakaya yung gawin ng kanyang sariling ama, lalo pat ang buong akala niya, minamahal ng isang tunay na padre de pamilya ang lahat ng mga nasasakupan nito. May pagpapahalaga din dapat yun sa kanilang mga damdamin, nang sa gayoy maunawaan nito ang kanilang mga pinagdadaanan. Sa loob ng ilang oras niyang pag-iisip, iisang bagay na lamang noon ang pumasok sa kanyang wisyo, at yun ay walang iba kundi ang lumayas sa pamamahay nila. Hindi naglaon, nang mapagpasyahan na niyang yun na talaga ang desisyon niya, umuwi siya sa kanilang tahanan na walang huling kahit ano. Bago rin niya iwan ang kanyang bangka, sinira niya ang lahat ng materyales na ginamit niya sa pag-aayos nito. Kaya niya yun ginawa ay upang masigurong wala na talagang balikan sa pamilya niyang pabigat lamang ang turing sa kanya. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang tatay niyang nanggagamot. Nang masipat naman siya nito, galit naman yung nagtanong kung bakit wala siyang dalang huli. Subalit imbis na sumagot, dumiretso lang siya sa kanyang silid, nagligpit ng kanyang mga gamit, sabay labas ng kanilang pamamahay. Dahil sa kanyang ginawa, nagdulot naman yon ng eskandalo. Yung nanay niya umiiyak na pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya pa, nang mapuno naman ang tatay niya sa kanya, dali-dali naman siya nitong nilapitan, bitbit ang isang tipak ng kawayan. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong pinalo sa likod
habang nagtatanong ukol sa kanyang gagawin. Pagbagsak naman noon ni Moro sa lupa, tahimik lang naman siyang tumayo habang hindi nagpapakita ng anumang takot sa katawan. Pagharap naman niya sa kanyang ama ng hindi umiiyak, seryoso naman siyang sumagot doon ng, "Punong-puno na ako sa inyo. Lalayas na ako. Gustuhin niyo man o hindi, wala kayong magagawa para pigilan ako. Noon pa man di niyo na ako tinuturing na anak. Kaya ngayon pa lang, mas magandang putulin ko na ang anumang ugnayan na nananalaytay sa ating mga dugo. Kanina ko lang naunawaan, kaya ayaw mo akong pag-aralin dahil natatakot kang malamangan ko ang paborito mo. Sige na, mauna na ako." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang umalis sa kanilang pamamahay. Bagaman narinig niya noong nahimatay ang kanyang ina, hindi niya na ito nilingon pa. Dire-diretso ang kanyang naging lakad hanggang sa kalaunay nakalabas na siya ng baryo. Wala man siyang ideya ukol sa kanyang gagawin, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa isip-isip niya, bahala na kung ano man ang mangyari sa kanya. Mas mainam na rin kasi ang ganun, lalo pat alam niya na ang magiging kapalit nito ay ang kapayapaan ng kanyang buhay. Di bale rin siya ang maghirap, basta ba'y nasisiguro niyang wala siyang pinapakaing pabigat. Upang masiguro namang hindi na siya makikita ng kanyang pamilya, saka sulok-sulukan siya noon ng dunsol pumunta. Iniwasan niya ring magpalaboy-laboy sa baryo dahil sa ayaw naman niyang makakita ng awa sa mga taong mapangmata. Ang pinakaayaw niya kasi noon sa lahat ay yung maglimos ng tulong sa mga taong walang ibang hangad kundi ang magpakitang gilas sa mga nakapaligid sa kanila. Dahil sa ganoong pag-iisip, mas pinili niyang manirahan sa gubat kasama ang mga ligaw na hayop. Hindi yun naging madali para kay Moro pero naging masaya naman siya. Sa paglipas pa ng mga araw, nakahanap na siya ng lugar na pwede niyang pagtirahan. Malapit yun sa isang ilog, kung kaya't doon niya piniling manirahan. Bukod kasi sa may patag na lugar na malapit, alam din niyang makakapagtanim siya roon ng kahit anong gulay at bungang kahoy. Sa loob ng 3 buwang paninirahan, dahan-dahan na niyang nakakalimutan ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Natuto na rin siyang mamuhay sa gubat at aminado rin siyang nasasanay na siya sa mga gawain dito. Ayon pa kay Moro na, magmula noong nanirahan siya sa lugar na yon, hindi na rin siya nakasilay pa ng mga tao. Iniiwasan niya kasi noong bumaba ng baryo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kapag ginawa niya ito, babalik na naman ang mapait niyang kabiguan. Inakala rin niyang habang buhay nang magiging maayos ang kanyang estado sa lugar na yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang panganib na darating. Isang gabi, habang nagsasara na siya ng kubo, may napansin siya sa labas ng bahay niya na malapit lang sa puno ng santol. Hindi siya sigurado pero nakasilay siya ng isang bata sa lugar na yon na bigla na lamang gumapang papaitaas. Dahil sa likas namang hindi matatakutin itong si Moro, sa halip na itrangka na niya ang pamamahi niya, binuksan niya ito upang kumpirmahin ang kanyang nakita. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na niya ang lugar, agad naman niya itong inilawan ng daladala niyang kasera. Hindi siya umalis doon hanggat hindi niya nakikita ang pakay niya. Kahit kalahating oras na ang dumaan, patuloy pa rin siyang nagmamasid sa itaas ng puno. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala namang nilalang sa lugar, doon na siya nagdesisyong bumalik sa bahay niya. Ang kaso lang, pagtalikod niya sa punong yon, bumungad sa kanya ang isang batang nasa edad 5 anyos na nakatayo.
Nanlilisik ang mga mata nito, tapos may napakadungis yung itsura. Di rin niya mawari kung saan yun ang galing, kaya sa halip na matakot sa anyo nito, nagdesisyon siyang yon ay kausapin. Ang buong akala kasi ni Moro, isang pangkaraniwang bata lang ang nilalang na yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, kabilang ito sa mga aswang na gumagawa ng mutya ng kaliwa. Nang marinig naman ng bata ang kanyang mga naging tanong, pilit naman siya nitong sinisindak na parabang may binabalak yung masama. Ngunit dahil sa hindi naman yun itinuturing na banta ni Moro, wala naman siyang ipinakitang takot dito. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman yun ng nilalang, bigla na lamang itong napangisi, sabay lapit sa kanya. Pagkaharap naman nilang dalawa, nagaangil naman yung sumagot sa kanya gamit ang napakalalim nitong boses. Hindi ka natatakot? Nagpapakamatay ka ba? Nang marinig naman ni Moro ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad na hindi siya mananatili sa lugar na yon kung takot siya sa kamatayan mismo. Pagtatapat pa niya na kung yun na nga ang nilalang nakikitil sa kanyang buhay, hinding-hindi niya yon aatrasan. Matapos naman niya itong mailahad, agad namang napansin ng nilalang ang tila bang mabigat na problema na namumutawi sa kanyang katawan. Sa isip-isip nito, maaaring yon ang dahilan kung bakit nalagay siya sa ganoong estado. Alam din ng nilalang na hindi siya nagsisinungaling dahil bakas sa kanyang mga mata at hininga na siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil dito, tila bang nagkaroon ng nilalang na yon ng interes sa buhay niya. Sa buong buhay kasi nitong pananatili sa mundo, wala pa yung nakita na taong kagaya niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na niya dahan-dahang napansin ang tila bang pagkakaroon nito ng interes. Habang tumatagal, nalalaman na rin niya na hindi yon pangkaraniwang bata, kaya pinili naman niyang sumunod sa mga nais nitong mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang siyang napatahimik nang marinig niyang magwika yon sa kanya ng, Kaya kitang bigyan ng kapangyarihan kung ito ang minimithi ng iyong kaluluwa. Pag-isipan mo ng mabuti, sapagkat bihira lang ako nito kung mag-alok. Moro, sa oras na matangan mo ang kapangyarihan ko, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Rerespetuhin ka ng lahat at katatakutan ka ng karamihan. Lalaganap ang iyong pangalan at titingalain ka ng lahat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang tumigil ang kanyang mundo. Gawa ng sa mga oras na yan, muli siyang nagkaroon ng pag-asa na makamit ang mga pinapangarap niya. Dahil sa wala naman siya roong mapagpipilian, nagdesisyon siya roong sundin ang hangad ng bata. Isa rin kasi sa mga naisip niyang dahilan ay upang maipakita sa kanyang ama ang layo na ng larangang narating niya. Sa ilang buwan niya kasi roong pananatili, wala siyang ibang inisip kundi ang pagdating ng araw kung saan siya naman ang titingalain ng kanyang pamilya. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang pagsang-ayon, kagaya ng inaasahan, ibinigay ng bata sa kanya ang inaasam niya. Pagkaabot naman ito ng isang itim na bato na may mga balahibo, agad naman siya nitong inutusan na lulunin ito. Bagaman walang kaide-ideya si Moro sa mga mangyayari sa kanya, walang pagdadalawang isip niya itong sinunod. Paglapat naman ng batong yon sa kanyang dila, nakapikit naman niya itong nilulun at nung makababa na yon sa kanyang sistema, nakaramdam siya ng isang kakaibang kiliti. Alam niyo yung pakiramdam ng nakasakay dun sa barkong dinuduyan sa perya?
Ganon na ganon yung pakiramdam niya. Halos tumirik nga ang kanyang mata dahil yung pakiramdam niya parang may kumikiliti sa kanyang bituka at atay. Nang masipat naman yon ng bata, mabilis naman yung tumakbo papalayo habang tumatawa. Paglaho naman ito, naiwan naman sa labas itong si Moro na tulalang tulala. Pilit niyang pinag-iisipan noon kung hindi ba siya nagkamali sa kanyang desisyon. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin niya wala na siyang magagawa. Nalulun na niya ang bertud at kailan may hindi na niya ito mailalabas pa sa kanyang katawan. Sa totoo lang kasi, sinubukan pa yung isuka ni Moro pero yung lumalabas sa kanyang bunganga mga buhok na buhol-buhol. Kapag sumusobra na rin siya sa kakasuka, sinasabayan ng mga garapata at ipis yung mga buhok na kanyang iniluluwa. Dumaan pa ang mga araw, nakaramdam ng matinding gutom itong si Moro. Naubos na niya ang lahat ng pananim niya at inaalaga ang hayop, pero hindi yon nawala. Pakiramdam niya noong mga oras na yon, mabilis lang yung natutunaw sa kanyang katawan. Unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng pagnanasa sa mga hilaw na karne na siya namang sinubukan niyang pigilan. Ang kaso lang habang tumatagal, unti-unti ring bumabalik ang nakalimutan niyang galit sa kanyang ama. Kaya sa halip na mangbiktima ng ibang tao, nagdesisyon siyang bumalik sa tahanan nila para kunin ang buhay nito. Hindi niya mawari kung ano na ang nangyayari sa kanya pero pilit na ipinagsisiksikan ng kanyang wisyo na tanging yun na lamang ang nag-iisang paraan para maibsa ng matinding gutom na kanyang nararamdaman. Pagkaraan naman ng 2 araw, nang hindi na maatim ni Moro ang iniinda niya, nagmamadali naman siyang pumanhik sa bahay ng kanyang tinalikurang pamilya. Pagdating naman niya sa baryo, maigi siyang nagmasid hanggang sa sumapit ang gabi. Dahil sa alam niyang madalas tumambay sa labas ng bahay nila ang kanilang padre de pamilya, yon ang kanyang pinanghawakang pagkakataon para atakihin ito. Pagpatak naman ng 8:00, ilang metro na lamang ang layo niya sa bahay nila. Dahan-dahan na rin siya noong nagpalit ng anyo at nung mapansin niyang nalilingat na ang kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinugod. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, natunugan na rin pala nito ang kanyang presensya. Bago pa man lumapat sa balikat nito ang kanyang matatalas na pangil, nagawa na siya nitong mahataw sa ulo ng hawak-hawak nitong kawayan. Dala naman ng matinding pagkagulat ni Moro, agad naman siyang lumayo na animoy hindi man lang siya nagtamo ng pinsala. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang kawayan palang ginamit noon ng tatay niya ay isang bagakay na nakuha nito noong nagdaang Semana Santa. Maya-maya pa sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang noon nanikip ang dibdib niya. Dahan-dahan na ring nanginig ang kanyang katawan at kalaunay na paluhod na rin siya sa lupa. Gayunpaman sa kabila ng mga pangyayaring yon, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Ang nasa isip niya lang noon, isabay sa kamatayan yung tatay niya. Ngunit pagtangka naman niyang sugurin pa ito, bigla naman siya nitong hinawakan sa leeg, sabay balibag sa kanya sa lupa. Akmang lalayo pa siya, agad naman itong itinarak sa kanyang katawan yung bagay na hawak-hawak nito, dahilan para hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi naglaon, nang akmang mawawala na siya ng buhay, narinig naman niya ang kanyang ama na nagwika sa kanya ng, Napakamapangas mo naman. Sa dinami-dami ng tao rito, ako pa talagang pinuntirya mo. Sino ka? Alisin mo nga yung anyo mo. Nang marinig naman ni Moro ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang nagpalit anyo, kung saan pagbungad naman ang mukha niya sa kanyang ama, hindi niya kinalimutang ngumiti bago bawian ang buhay.
Pagsilay naman ito sa kanya, halos mapaatras naman ito habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Unti-unti na rin yung nakaramdam ng matinding panghihina at kalaunay na pahagulgul na lamang yon dahil sa kalungkutan nitong naramdaman. Paglabas naman ng nanay ni Moro, siya kaagad ang nasipat nito kung saan dali-dali naman siya nitong nilapitan. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng kapitbahay nila ay nabulabog dahil sa mga sigaw ng kanilang pamilya. Marami rin na nag-isip ng masama noon sa kanyang ama, kung kaya't umabot na noon sa puntong nagdesisyon nito na ipausap sa isang espiritista ang kanyang kaluluwa. Nataon naman kasing may kakilala yon sa ganoong larangan, kaya agad naman yun doong lumapit para humingi ng tulong. Sa pagtawag naman ito sa espiritu ni Moro, nalaman nila ang lahat ng nangyayari sa buhay nito. Ang espiritu na rin mismo nito nagbahagi sa kanila kung bakit umabot siya sa ganoong sitwasyon. Para naman mapatunayan sa kanilang mga kapitbahay na inosente ang kanyang ama, nagdesisyon itong buksan ang kanyang tiyan. Para kasi mapatunayan na aswang nga siyang namatay, kinakailangan itong makita ang huli niyang kinain. Nagdala din yun ng mga tauhan ng barangay upang maging sakse sa gagawin nito. Wala namang tumutol sa nais ng kanyang ama. Gawa ng kahit papaano, kilala rin yung albularyo sa lugar nila. Sa maniwala kayo o hindi, paglaslas ng tiyan ng katawan ni Moro, agad namang tumambad sa mga ito ang napakabahong amoy. Una rin nilang napansin noon ay yung mga bituka nitong halos kasing laki na ng braso. Akala nila bagong kain lang yon nung namatay. Pero paghiwa naman doon ng kanyang ama, tumambad sa kanila ang mga buhol-buhol na buhok kasama ng mga ipis at garapatang patay na. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis naman yung nilinisan at kalaunay ibinalik na rin sa dati ang kanyang katawan. Nang mapatunayan naman ng kanyang ama na naging isang ganap na aswang nga siya, na walang mga usap-usapan sa kanilang lugar. Subalit kahit napatunayan na nitong wala siyang kasalanan, aminado pa rin yung marami siyang naging pagkukulang, kaya naging gano'n ang panganay niyang anak. Bago rin mailibing itong si Moro, ipinangako nito sa mga kapatid niyang sumunod na hindi na mauulit ang ganoong pangyayari. Nagdulot kasi ito ng matinding leksyon sa kanyang ama na siya namang habang buhay nitong pinagsisihan. Ang buong akala niya kasi, matatag ang anak niyang yon at nauunawaan nito ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, nagkamali pala siya. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, palagi nilang binibisita ang puntod ni Moro. Linggo-linggo nila yung pinupuntahan para mag-alay ng kandila sa lapida nito. Sinasariwa rin nila ang nakaraan nitong buhay, kalakip ng pagbibigay paalala ng kanyang ama sa kanyang mga kapatid. Hindi naglaon, nang tumanda na rin ang kanyang ama, paulit-ulit nitong ibinahagi sa kanyang mga kapatid na sanay sa kanilang pagtanda. Huwag nilang kakalimutan ang kanilang panganay. Mariin din itong inilahad na naway magsilbing paalala palagi sa kanila ang nangyari sa buhay nito. Maraming saksi noon sa kanilang lugar kung gaano pinagsisihan ng tatay niya ang mga nangyari sa kanya. Magpahanggang sa ngayon, kahit may mga edad na ang kanyang kapatid, hinding-hindi pa rin ito makakalimutan ang tungkol sa tinamasang buhay ni Moro. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang masalimuot ng nangyari sa buhay ni Moro. Kahit sino naman siguro sa atin, ganun yung maranasan talaga namang magagalit sa mga magulang natin. Pero alam nyo, may pinakamali talaga rito, yung mga magulang ni Moro
Kasi kung tutuusin, hindi mo na nga kaya yung responsibilidad para sa anak mo na dapat ginagampanan ng isang magulang, nakukuha mo pang magalit dun sa tao. Siyempre, iba yung magiging takbo ng utak neto ni Moro. 'Di ba? Siguro, itong tatay niya o itong mga magulang niya, lumaki rin to sa brutal na paraan. So, yun yung nai-apply nila sa anak nila na gusto lang naman tumulong din sa pamilya. Pero syempre, may pangarap to sa buhay. May mga gusto rin siyang mangyari para sa sarili niya. 'Di ba? Hindi naman nawawala talaga sa utak ni Moro na tutulong siya sa pamilya niya. Pero yun lang, yung pangarap lang siguro niya makapag-aral, makapagtapos. Tapos nun, tutulong na siya. Kaso, yun nga, yung mga magulang niya, sobrang brutal yung pakikisama sa kanya. Hindi na nga siya nabibigyan ng kahit na anong pabor, tapos grabe pa siya pagsalitaan. So ako, medyo naiintindihan ko yung sitwasyon ni Moro, pero parang mali sa akin na una mong target, una mong papatayin, tatay mo kaagad. 'Di ba? Tapos nawala yata sa isip niya na albularyo yung tatay niya. Kaya ending, sariling magulang niya yung pumatay sa kanya. 'Di ba? Pero ang galing din ng mga aswang, no? Bigla-bigla silang papasok sa buhay natin na pag alam nilang sobrang depressed tayo, may kinagagalitan tayo, tapos kailangan natin ng dahas para makabawi. Bigla-bigla silang sumusulpot, 'di ba? So, iba talaga ang galaw ng mga demonyo. Kaya kayo, kung may nararamdaman kayong depression o kung ano man, ingat-ingat sa mga taong makakausap at ingat-ingat din sa mga iniisip nating alam naman nating hindi magiging maganda yung resulta. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.